Kasabay ng panunumpa ngayong Lunes ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, inanunsyo ang mga bagong kaso na ire-refer sa Office of the Ombudsman para kasuhan. Samantala, posible namang isuhan ng contempt order si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ay kung hindi siya dadalo sa pagdinig ng komisyon sa October 14. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Lahat sila korap dyan. Lahat. Matapos magbitiw sa pagiging Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Do hereby solemnly swear opisyal nang nanumpa ngayong Lunes, October 13, si dating PNP Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor ng Komisyon sa pangunguna ni Justice Pedro B. Corrales. Let us expose corruption not with anger but with justice. Let us work hand in hand to bring the guilty to account and to finally end the suffering of our people. Kaugnay niyan, nasa 15 hanggang 20 kaso ang nakatakdang i-refer ng komisyon sa Office of the Ombudsman sa susunod na 3 hanggang 4 na linggo. Kasunod ito ng report ng Department of Public Works and Highways noong nakaraang linggo na nasa 421 na flood control projects ang non-existent o ghost. Kung ano ang ebidensyang meron kami makukuha, di siyempre sila yung mailalagay doon sa aming referral as persons who may be responsible. Sa mahigit 200,000 infrastructure project sa bansa mula 2016 hanggang kasalukuyang taon, halos 30,000 rito ang nakalaan para sa flood control projects. Kung saan 261 ang ghost projects sa Luzon, mahigit 200 sa Visayas at 51 sa Mindanao mula taong 2018 hanggang 2024. Kaya ang hakbang ng ICI ngayong linggo, i-validate ang reported ghost projects sa pamamagitan ng mga field engineer. Pag natapos na yung validation ng technical, doon na po yung papasok yung case build-up po, na kung saan lahat po ng mga kailangan na document ay i-compile po to ensure po na it will have a case na ipa-file po sa ombudsman po. Samantala, kaugnay pa rin ang investigasyon sa mga maanomalyang proyekto. Sinabi ng komisyon na maaaring ma-cite in contempt si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung hindi sisipot sa pagdinig ngayong Martes, October 14. There's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Nang tanungin naman kung magti-trigger ito ng warrant of arrest laban kay Ko, sagot ni Hosaka. The court does grant the petition or the application. Sa ngayon, wala pa rin kahit anong senyales na nakabalik na ng bansa ang kontrobersyal na si Ko. Habang nakatakda namang humarap sa pagdinig ng ICI si dating House Speaker Martin Romualdez para questionin tungkol sa House budget process at allocation ng pondo sa flood control projects. Matatanda ang isa si Romualdez sa mga itinuturong sangkot sa anomalya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.